nagmugna sa tanang mga butang. Sa dagkong manugagmay ang himaya ning tanan, ang Diyos ug siya lamang. Ang Diyos ug siya lamang ang nagbutyag sa tanang tinaguan. Sa maayong dautan dili siya mababagan, ang iyang pagdulutan. Ang Diyos ug siya lamang ang angay daygon, angay himayaon. Usa tanang binuhat niya, magadaig kaniya. Ang tanan ngadto sa Dios. Ang Dios ug siya lamang ang kalipay ta sa dayong puloy-an. Siya tong himayaon, dili gayud ta kapuyon nga magsimba sa Dios. Ang Dios ug siya lamang ang angay daygon, angay himayaon. Usa tanang binuhat niya, magadaig kaniya. Ang tanan ngadto sa Dios. Ang Dios ug siya lamang ang angay daygon, angay himayaon. Usa tanang binuhat niya, magadaig kaniya. Ang tanan ngadto sa Dios. Sa tanang binuhat niya, magadaig kaniya. Ang tanan ngadto sa Dios. Sa Dios. Good success is blessed to be a blessing. That's good success. Blessed to be a blessing. If you're only blessed and you are not becoming a blessing, you have success. That's good. But that is not good enough. Because ang kaning pagka-blessed to be a blessing, mao na siya ang pinaka-best yun. Amen? Mo na yung pinaka-best. Nahimo kang panalangin sa uban. So, mo na ang implant sa Ginoo na to, pinaagi sa iyang pulong. And that is why God wanted us to be successful, mga kaigsunan. So, let's keep on learning about success. And this morning, it's already number 30 sa atong success nga messages. And the title of our message this morning is Honor the Real Success Provider. Honor the real success provider. Kinsa may provider sa success? God. Din ta nidagan for success. Christians are crazy. We are crazy. Kaya for example, nagpuyo ka sa probinsya. Unya na ay tubig diha nga perti limpyo ha, pwede ka mainom. Unya naalang diha gaagi diha sa gilid, ana ba? Pwede ra gud nimo butangan nimo og kanang kawayan, ana niya. Haguan nimo gamay ba para isud nimo sa imong balay. Pero wa jud ka nag-hire jud kag tao para maghimog imuha.
Di ba crazy? Nga mga tao sa layo, mudayo diha sa imong lugar kay ang inyong tubig nindot nga lang nagdagay diha ba? Unya pagkaman ikaw pataod jud kag MC. Nagpakaot jud kag puso. Naa na ang blessing. Why are we going somewhere nga wala gi-prepare sa Ginoo para nato? Mao ni ang pagpanginabuhi sa mga Christians are very important nga we could get the right one. Kay usahay ang nara sa tungunahuna, mabuhi ta. Well, God knows about that. Mao na ningon siya, I will provide all your needs. Given. Di ba? Unsa nga needs gisgutan si Ginoo? Pagkaon, sanina, balay. Matthew chapter 6. Ang iyan yung gihangyo na to, unaha ang kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. So to have food, clothing, and shelter, that is not even called success. Because given na na. Provided na na. Gipromise na na sa Ginoo. Pero mo'y gisigig gukod sa mga Christian. We are even running after what is being promised by God, wasting all our effort and time. Mga igsoon, pagkasayang. You know, the work of God needs your life to be given to the Lord. Hatag yun imong kinabuhi ba? Pasabot na lang hatag imong kinabuhi sa Ginoo, gihukas na nimo kinsa ka. And that is humility. Humility. You come to church being empty, without anything, thinking who you are. Kinsa ka, unsa imong gusto, dapat hukason na nimo. Sa dihang niadto ka, maminaw sa pulong sa Ginoo. Ngano man, kay himuon na nimong depensa, gamito na sa yawa, nga isagang sa mga pulong nga isulti sa Ginoo nimo, diha mismo sa paghatag sa mensahe, dili nimo madawatan. Mabita na, in the work of God, everybody is equal. Amen. Ma-doktor ka, ma-engineer ka, maunsa ka nga klase nga negosyante sa kalibutan, bisag unsa pa kakadato, when you enter into the ministry of God, every person is equal. Way taas, way ubos. Amen? Muna walay magpasigarbo. You should wear humility all the time. Because the moment nga dunay pride sa imong kasing-kasing, that is a shield that Satan could use in order nga dili nimo madawat ang instruction sa Ginoo nga makaayo sa imong ugma. So you are going to live your life in a daily basis without thinking of the future. Wala pag-abot nimo sa unahan, you will never like it. Pero matingala ka kay ngano man, sa everyday nimong kinabuhi, satisfied ka kay mo may gusto nimong buhaton. Pero ang outcome, when you lose everything, your strength, your age, wala na. Sa dihang mag-check na ka sa mga resulta sa imuhang desisyon, sa dihang bata pa ka, you cannot find any success. Maapil na ka sa listahan sa gobyerno nga tagaan nag-ayuda. Do you like that? Success is for us. Amen. Mano'y para ato. Nga kano sa ka mag-reach sa imong success? When you are old? Or while you are young? Muna ang yawa, grabe kayo makasamok sa utok sa mga batanon karon. Grabe kayo siya makasamok. Mausik ang adlaw. Never allow your day
nga mahuman siya without doing something para ugma. Amen. Kay kung ma-miss na nimo ang pagbuhat og something para ugma, what will happen sa imong ugma? Di ka kitag success. Amen? Di ka kitag success. But the most important thing, mga kaigsunan, that you need always to think about is who is the source of success. Amen. Kung mayroon kang service provider, kung mayroon tag internet, o mamili dayon ka. Mayroon ka mga internet provider. O ganahan ka kani nga company, asam ka mo adto? Kana nga company o sa lain nga company? Asam ka, ato ta globe kay magpataod ko og kanang PLDT Wi-Fi, kanang fiber ba? You are out of your mind. Or mo adto kag PLDT kay magganahan kag globe Wi-Fi. Naunsa ka? May pa magpabilin ka na lang dito. Walang problema. Wala, usahay, miss kwanta. No? Na-miss atong utok. Mo na-miss na to atong future. Na-miss na to atong success. Nahurot atong kinabuhi. Nga wala gyud tay nahimo sa atong kinabuhi, mga kaigsunan. Now, we can only invest our time today for our future if we are going to put it into the source. Kay siya lamang ang makahimo anak makaproduce og success para sa atong kinabuhi. Kay siya ra gyud ang makaprovide anak, mga igsoon. We may be able to get success of this world, but it's not enough. Magbasol ra gyapon ta at the end. Open your Bible, Proverbs 16:1. Kay daghan kay mga tao bright, they have their own knowledge, they have their own ability, they know what to do, pero dili igo. Dili igo. Atong barugan, mga kaigsunan, Proverbs 16:1. Dunganon nato sa pagbasa. Proverbs 16:1. The preparation of the heart in man and the answer of the tongue is from the Lord. Amen. You may prepare, but you need God's will. Usahay mag-prepare ta, marog ganana ta. Kanina, Lord? Kanina ba? You may prepare. That's your part. But kinahanglan magpaabot gyud kag gihapon unsa may imong gusto, Lord. Andam nako. Kay mo ang preparation dapat buhaton nato, mga igsoon. It's not the ability. It's not the plan without asking God. Ang atong i-prepare, ang atong kaugalingon nga willing ta mubuhat bisag unsay gusto sa Ginoo. That is the kind of preparation that Christians needs to do. Because the answer of the tongue is from the Lord. So whatever God says must be done in our life. Kung mao na ganina mahitabo sa imong kinabuhi, rest assured, bisan pag COVID, way mahimo nimo. Is COVID more powerful than God? Pero di makaangay magpasigarbo nga, di ko ng kwan, amping-amping, na ako'y Ginoo. You are foolish. Nga na kay Ginoo, di na ka mag-amping. Mag-mask ka gihapon, mag-shield ka kung gikinanglan. Protocol na for safety. So we are called to serve the Lord. If you are going to serve God, you are under His protection. And you should be under His control. Amen. So muna atong i-learn this morning, mga kaigsunan, how to stay close in the success provider. Siya magyoy atong saligan ani. Lord, salamat kaayo sa kabuntagon. Tuguti, Lord, nga masabtan namo ang imong mensahe. Tuguti nga ikaw may matuboy sa among kasing-kasing. Tuguti, Lord, nga ang among kaugalingon nga mga tinguha nga walay kalabutan sa imuha nga kabubuton, Lord, among ilabay, among wagtangon sa among kinabuhi. Allow us, O God, to discern
Allow us, O Lord, to have wisdom and help us, Lord, kay ang wisdom magikan gyud sa imong pulong. So tuguti, Lord, nga dili namo mayamiran ang imuhang mensahe, dili namo, Lord, mapabaliwala ang pagpaminaw sa imong mensahe. Tuguti nga kami mahimo ming estudyante karon, Lord, nga eager to learn. Salamat kayo sa imuhang panalangin karon, and please use me, O God, empower me to preach your word. For your glory we pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. So, to be successful, mga igsoon, needs a lot of sacrifices sa kinabuhi. Kaya ang kaning pag-give up sa imuhang gusto, that's a great sacrifice. Bugat ba? Akong i-give up ni? Mga kaigsunan, sa dihang ikaw ni eskwela, wa kay gi-give up? Mayang anong kinahanglan magkamuskwela? Unsay diferensya sa taong nakahumag eskwela o sa taong wala? Unsa may diferensya nila? Mahadlokon tong wala ka eskwela kaysa naka-eskwela. Taas kayo og kanabitong kumpiyansa sa kaugalingon kaning naka-eskwela kaysa wala. Are you listening? Bisan na lang pagkwenta, dili kasabot. Daliman ka na, mga kaigsunan, bisan na lang pagkuan na lang gamay nga, wag yun naanan ang utok ba? To think. Kay mo man ay purpose sa eskwela, bairon ang imong utok so that you will learn how to plan and think. Kay kung stagnant ang imong utok, di nimo kuanon, di nimo gamiton, wala, di maanad ang imong utok nga magdagan siya. Wa kay kuan sa kinabuhi nimo weak kayo. Pero wala nagpasabot, mga igsoon, nga kung unsa imong naeskwelahan, mao gyud na imong kinabuhi. Kay daghan kayong gitudlo sa school nga di magamit sa kinabuhi nato. O pila ka bug gipamemorya sa inyo sa eskwelahan, unya magamit ba na karon? Memorya kay nimo tanang planeta na tanang mga panganod, mga kuan kay bawo ka sa purma sa stars, kay bawo ka tanan. Pero wa kay kwarta. Pero paistoryaha, daog ka pirmi. Pagastuha, wala. Pildi. Kaya ang pag-eskwela, para na mapreparar ka, pero dili na mao mga kaigsunan, di na mao na nga, luoy kayo to bitaw nga, kanima na akong eskwelahan mo, yun na akong trabahuan. Life is different. Ang i-prepare nimo ang imong kaugalingon nga free ka to do anything in the future. Mo lay nakasayop, maggamay imong kalibutan, halimang ka nursing radio ko. Wa naman. Pag-abot sa COVID, mo na lain. Mura kang nigamay, nahurot imong kinabuhi, kaya nga naman, mo naman na imuha. Muna uban na discourage, nagpamaid. Life is everything. And if you are going to learn God who owns life, He can show you everything. Limitless, mga kaigsunan, ang wisdom. Huwag you limit. You can be who you are according to God's will. Amen. Di gani mo ma-imagine nga ingon ana day ka. Kumuabay na ka sa kabubuton sa Ginoo. Plano lang, prepare. So sa diyan na-prepare ka, mga kaigsunan, always consider this. Nga walay laing option. God's will. Amen. No other option. Kaya kung mutangan imong option, so, God's will or imo or kang kinsa nga will. Diba? Mabitan na ang trend, mga kaigsunan, ang trend sa kalibutan, pag pobreng ginikanan, lisod kay pagdato sa anak. Lisod yun. Kaya ang ginikanan mismo may mag-program sa utok sa iyang mga anak.
Nga kung muhisgot ka ning dinagko, nagdamgo ka, nabuang naman tingali ka, tanawa ko ni atong kahimtang. Muna kung masigag paminaw sa imong ginikanan nga anak ra gyud iyang una-una. So it's either anak ka or anak mas ubos pa. Damage ka. But if you're going to listen to God, who is above Him? He is the highest. Wala ako makaingon ko, the real successful person is the person who walks with God. Amen. Amen. He will be successful financially and he knows how to handle his finances. Kaysa daghan kay mga nadato, pero daghan kay gipasakitan. Ang kadato nga mahatag sa Ginoo nato, mga igsoon, maoy magamit nato in order that people will go to the Lord. Amen. Para maluwas. Amen. Amen? Para maluwas. So, unsa may angay natong buhaton, mga kaigsunan, in order that we could stay close to the source of success, which is God, the success provider. Number 1, do not overlook your spiritual life over physical. Do not overlook your spiritual life over physical. Sabot ana, ayaw tagaig mas dakog balor ang imuhang physical life kaysa imong spiritual life. O sabot ana, sa matag adlaw nimo panginabuhi, wag i-Bible. Puro na lang ka cellphone. Puro na lang ka Facebook. Puro na lang ka YouTube. Puro na lang ka games. Is life a game? May nagkadaghan na dato sa game. Daghan. Pwede ba ang tanan? Darang pangutana, maapil ka ng daghan? Ngay mo giingon? Ang gipromise sa Ginoo, pwede kitang tanan. Amen. Mo nang imong i-consider, mga kaigsunan, sa kinabuhi, ayaw ibutang ang imong kinabuhi anang usa ka butang nga dili pwede tanan makaangkon. Amen. Kay ang prinsipyo sa Ginoo, pwede tanan. Sa diyang giyag-giyag sa Ginoo ang grasya sa kalibutan, mga igsoon, pwede tanan makadawat. Amen. Amen. Kung mudawat pa lang sa grasya, pwede tanan makadawat. Amen. Mao na nga prinsipyo dapat dadon sa mga Christians. Nang akong i-adapt sa akong kinabuhi ug diin ako ibutang akong kinabuhi, dapat dili kanang limited, dapat unlimited. Ang akong pasabot, mga igsoon, kung unsay mahitabo, kung kinsa ka, pwede ka mo-multiply the same as you are. Mo na'y prinsipyo sa Ginoo. Mo na gitawag discipleship, making other people become like you. Nga naman, kay gihimo ka ni Christ nga ingon ana, so you are a Christ-like person, imo nang gipasa ngadto sa lain nga person to become like you. What kind? A Christ-like person. Principle of the Lord. So man sa kinabuhi nato, mga kaigsunan, focus kay ta sa atong physical, asa man nato na makuha tos kalibutan. Kay pag arita mo dagan sa Bible, may din ang Ginoo, patya ng mga kalihukan si mong unod. Agoy. Against ang Ginoo, against aritas kalibutan kay buhion. Mao na mga Christians ato si dagan sa kalibutan, buhi kay carnality. And they will refuse to hear and to listen what the Bible says. Sultihan ta mo, mga igsoon, in the book of Acts, kada adlaw magsimba. Kada adlaw. Ug mo ni goal aning simbahan na. Amen. Nga kung mututok yun ta sa discipleship, di na madaan na to. Nga Wednesday lang ta mag-midweek. We need to cater
More people, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Then let's have a big crowd on Sunday. Kaya tanan naman, kinala mo simba inig Sunday. Pero pag Kristohanon ka, unya, magpili ra ka og usa ka simba, matag simana, I cannot believe it. I cannot really understand. Unsa may imong gipatubo? Nga ang tanom gani, kinala mas bisbisan kada adlaw? Amen. Para mo tubo. Kung na kay itoy, maglagot kay kag di pakanon anang adlaw. Mas labaw pa bang itoy kay nimo? Mas bililhon pa ba ka sa tanom? Kanyahay ra mga kaigsunan, ang atong focus sa kinabuhi is earthly. Amen. We don't understand spiritual things. Mao na ang challenge, mas ma-challenge ta sa earthly challenges kaysa spiritual challenges. Amen. Sultihan ta mo igsoon, kung ang Kristohanon mag-focus sa spiritual, damay ang physical. Amen. Amen. Pero kung mo-focus ka sa physical, patay spiritual. Amen. Amen. You will lose. Mo na nga, daghan kayo mga Kristohanon na sipyat mga igsoon. Let's go to Proverbs 16:2. Proverbs 16:2. O sige, sulti sa Bible. All the ways of a man are clean in his own eyes, but the Lord weigheth the spirits. Bisag unsa pa ka kamaayo sa imong gibuhat, ang givalyo gyapon sa Ginoo is the spiritual thing nga naa nimo. So when God evaluates you, unsa may nakita niya, carnality or spirituality? Unsa iyang gitagaag value? Spiritual. So mura kay nagpatimbang. Pag abot nimo rito daghan kay kagihakot. Ipatimbang dako kay kung kita ron. Pagkauman gitimbang na oy kani di pwede, di ni madawat, di ni madawat, di ni madawat. Di ba kada padaplin atong di madawat mura kag maluya ka ba? Nya pagkauman ang nadawat ra kanila. Kumaya ra ani umora ni dong, umora ni. Oh. 10 pesos. Bugatas akong gida, 10 pesos niya. Saan man eh? Awan, labay na. Di na mada. Di na ma-recycle. Because you have no wisdom. So daghan kay kagibuhat sa imong kinabuhi, kapoy kay kabat, walay mga butang diha nga kanabitong mapuslan ngadto sa unahan nimo. Mo na nahitabo. Because all are only carnality, physical. Ang gamiton ra sa Ginoo are the spiritual side nga imong gikuptan sa imong today. Amen. Amen. Now, konsultiyon akong atong isgutan kanang imong tigumon i-accumulate nimo. Pila na percentage sa spiritual nga pwedeng magamit sa Ginoo nga i-build ka in the future. O pila ka buk wasted lang. Way kapuslanan. Dili na to sa kalibutan. And you have your reward. Gipakpaka naman ka. Gi-congratulate naman ka sa mga unbeliever. Gi-thumbs upan naman ka. You have your reward. But that is not our life. Because we already have the Spirit. Muna, kung di ta magbantay mga Kristohanon, ga-focus ta sa atong carnality, nag-focus ta sa atong physical, we forget that we have a spiritual life. Nakalimot ta nga naa daytay kinabuhi nga bag-o. Yan, agyapon ta sa daan. Psalms 37, please. Magbalik-balik na ta ani, so ipitin na niyong Psalms 37, kay magbalik-balik ta diha. So in Psalms 37, mga kaigsunan, and verse number 3 to 4, the Bible says, trust in the Lord and do good. That is how to focus on spiritual things. Salig sa Ginoo, ayaw sa kalibutan. Because the more you trust in God, the lesser you can see the world. Amen. Amen.
the lesser nga musalig ka sa kalibutan. Amen. Kay kung musalig ka sa Ginoo mga kaigsunan, mura siya og one-stop shop. Mo ato ba pagkaglain? And do good, so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Tarang kung sa'y buhato na to, arita sa physical side, o siya itong unahon, that we will be fed. Mo'y atong gihimong priority nga makakaon. Is that correct? But in a spiritual side, mga igsoon, ang imong giuna ang pagsalig sa Ginoo. Meaning, gibutang nimo imong kagalingon diha sa buluhaton sa Ginoo. Nagsalig ka sa Ginoo. Lord, imo ko, gamit ako. Nagsalig ko nimo. Mubuhat ko kung unsa imo ipabuhat. That is doing good. Unsa pa may laing good na to mabuhat, di ba? Kanirang nas Bible? Amen. Is there anything else? Okay, kung dili gikan sa Bible ang imong doing good, mura kag si Robin Hood. Hurting others to feed others. That's not good. Manulis para makapakaon. Unsa may kalainan ana mga kaigsunan ana manulisay diha. Ngay pakaon magyapon nila silang pamilya. Di ba? Way kalainan. Muna kalibutan nun nga konsepto. Mangilad ka para mabuhi. Ang mga Kristohanon, manulis para mabuhi. Ang kapait, kaya gitulis, Ginoo. Nagtuo, mabuhi ang Kristohanon, ana. Dili, oy. Ang imo ng concern is to eat, to eat, to eat, to eat. Pero kung imong giuna ang Ginoo, nagsalig ka niya, nangalagad ka niya, dili lang kay makakaon ka, makapuyo pa ka sa lugar nga gipreparar niya. Time pa, nakasabot ta sa verse 3. Arita magsugod sa pagsalig sa Ginoo. Amen. And then serve Him. Amen. That's the good thing we can do. Kung sa resulta, you will dwell in the land, Amen. and verily thou shalt be fed. Asa problema diha? Di ba gi problema nato puy anan ra og pagkaon? Puy anan pagkaon. Mo gyud ang problema sa mga tao. Mo na lisod kay abton, pahuway. Di ka puy na gyud, patay. Ayog diretso kay ihatag ra na. Adto ta sa tighatag. Verse 4. Dapa ang sikreto. Para makaingon ta, we are focusing on the Spirit and not in carnality. Delight thyself also in the Lord. Amen. Kana, delight thyself also in the Lord. Is that focusing on carnality or spirituality? Nakafocus ka sa spiritual side. Nga naman, nalipay ang Ginoo nimo o nalipay pud ka. Amen. Lang unsa kay gibuhat nimo nga nalipay ang Ginoo? Nga nalipay ka. Are we delighting ourselves in God? So ayog ilana imong kagalingon kay bawa ka na kay tubag ana. Pero ari na to mahibaw-an sa Bible kung nag-delight ta o wala kay ang gisulti sa Bible, and He shall give thee the desires of thine heart. Amen. Namatay mga desire? Naatay desire. Ikaw unsay imong desire? Unsay pinakabugat nimong pangandoy sa kinabuhi? Ang taong way pangandoy, may pamamatay oy. Unsa pa may kapuslanan sa imong kinabuhi nga hasta pangandoy wa ka? Nya sa mandoy. Napatay pangandoy? O gikapoy na kag pangandoy. Na? Mapamatuog ko pirmi. Nga naman, sa akong damgo, dato ko. Wake up to your reality. Amen? Huwag pangandoy matuman anang katog.
Wake up! Mga mga tao, they sleep more than they labor. Di ba? Muna kinahanglan atong ibutang atong kaugalingon mga kaigsunan. Ang mga key diri is trusting God, serving God, and delighting yourself in God. Focusing on the spiritual side. Kaya kung nag-focus ka sa imong physical side, malus na nimong pagsalig sa Ginoo, malus na nimong pagpangalagad sa Ginoo, unya di gyud ka kalipay sa Ginoo. Unya ang resulta, di mo ka malipay, of course. Mas nindot ng delight, kaya nga naman, nalipay ang Ginoo, lipay sad ka. Kung nag-abot nimo simbahan, you are excited, happy, willing mo learn ba? Kay willing ka mo serve. Mabitira, usa may kanang kuan sa yawa, kanang mga pagpakgang sa yawa ba sa excitement sa tao. Minaw ka na, mailad na sa mo sa inyong pastor. Muna, sulti ang mga uban nga mga kuan nga, ang mga pastor, scammer, sige duot ang nag-giving kay para madato. Mo ba na gitudlo sa Bible about giving? Para madato ang pastor? Or para mapadayon ang buluhaton o madato ang mga membrong hatag? Pero kung maminaw ka siyawa, gano'n na scam ko sa among simbahan, oy, naghana na akong nahatag ang simbahan na noon. Pero sa kanang networking business ba? Kasi di ko ganahan anak kay kanang mas scam ta anak kay kanang kuan ba kanang pyramid ingon na ba? Simple naman kayo pag-ila. Ang kanang pyramiding, usaray na dato, ang uban wa. Kisar may na dato, anto si babaw. Ang networking, kung usay may tabo sa ibabaw, pwede na may tabo to sa ilaw. Muna networking. So asam ta kitag pyramiding, ang pinakagrabe nga scam, kanang imong gitrabahoan. May puruhan ba madato ka kaysa imuhang amo? Muna pyramiding, klaro. Usaray to sa ibabaw, tag-iya, pila kabog empleyado. Unya sa empleyado, na manager, supervisor. Unya, mas daghan na din na empleyado. Di pa pyramid. Mas daghan ang ultimo. Pero sultihan ta mo. Sa networking, bisag ang ultimo, pwede mo income sama sa amo. Pasabot, sa nag-una. Una, dali kayo, ang mga Christians, dali kayo, scam. Hagbay na ka na scam sa imong kaugalingon. Kana di ka mo salig sa Ginoo, kada kong scam, anak. Kana di ka mo basa sa Bible, kada kong scam, anak, i-scam ni mo imong kaugalingon. Are you listening? Muna hagbay ra mo ng scam, kaya nga naman, ang ministry, wag yun mo kabuhat. Tungod kay sige mo guna-una. Scam ni scam. Wakay pagsalig sa Ginoo. Trust Him. Salig sa Ginoo. Kanang tithes, di na scam, oy. Kano sa guna nahimong scam ang tithes? Ikay ga scam sa imong kaugalingon kung di ka mo tithes. Nga naman, you rob the Lord. He will curse you with a curse. Not only you, and also your loved ones. Mong anak, damay sila. Nasamtan na to, di nakakita sa distraction mga igsoon because it is slowly but surely. And also the generation. Muna dapat ma-member ka sa church, malipay ka akong pastor, malipay ko na yung pastor, sige lagi sigot og tithes, di siya ganahan gyud nga matunglomi. Pero wag kaning Kristohanon, membro sa church nga karnal og utok, batian ang simbahan, sige lang kada Domingo, di ka na kalimutan ni pastor ng giving tithes, na unsa naman siya oy. Di pa gud siya natagbaw na iyang business. Mga igsoon, ako di ko kahatag kung unsay income nako sa kong business, nimo. Pero kung tudloan di ka og tithes and offering, makapadato na nimo.
Nga nung taong share ang tika sa akong income. Di man na may prinsipyo sa Bible. Dapat ang membro man may bubuhi sa pastor. Are you listening? O pangita dihag verse sa Bible, nga buhion kag pastor. Dili na trabaho sa pastor. Pakanon ka sa pulong, unya kung unsay resulta sa pagtudlo sa pastor, ang pastor dunay siya power and authority to eat the fruit of his labor. Mo na'y gisulti sa Bible. Nasamtan na to? Mo na nga, kung dili tamo tudluan og tithes and offering, giskam tamo. Giguba na ko inyong kinabuhi. Mo na, focus on spirituality para makasabot ka ba? You can delight. Niuli ka sa tithes. Na-delight ang Ginoo. Kay, 5 kawan mo siya tulisa. Ang importante na lang, nalipay ba ka? Then you delight. Pero niuli ka, pero pinugos ba? Uli ta. Waka nalipay. Dili delight. Nakauli ka. Pero dili delight. So kung dili delight, walay desire matuman. Number 2. Na-ready ni mo mo address number 2? Okay, number 2. Do not work alone. Work with God. Do not work alone. Work with God. Doon kay mga Kristohanon. Kita hay kuyog sa Ginoo, kinagampugod, pero iya kabubuton mo, iya gibuhat. Are you following this? Basta gani ang kanang numero sa luto, mag-ampo pa. Tuwas buwangan, giampo yang manok. Lord, makadaw kong takuron, Lord. I am walking with the Lord. Kanang walking with the Lord, mga kaigsunan, you will close your eyes and follow the voice of God. Amen. You are not walking on your own direction. Mo na walking with God. Hindi kaya, I'm walking with God. Yang Ginoo, tuwa dito ikaw, dediri. I-give up ni mo imong kaugalingong kinabuhi. Mo na let go and let God. Balik ta Proverbs 16 and verse number 3. Proverbs 16:3. Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Unsay pasabot anang commit thy works unto the Lord. Tugyan sa Ginoo. Kanay mong buhaton. So gitugyan mo sa Ginoo. Mayon na Ginoo. Ayaw ni. Kani ay. Okay. Thank you, Lord. Pero problema, inigtugyan na ito sa Ginoo. Mo na Lord. Ay na nag-usba. Mo na daghan kayo magpatambag sa pastor. Di mo tuman. Kay, ang ilahang gipatambag, mo na ito ilang gusto. Mo na kasagaran sa mga member, di na magpatambag, magpaibaw. Unya, ang ilang term is, Pastor, mananghid ako, Pastor. Saman. Ugma, Pastor, mo adto ko sa kuan. Pananghid ay na. Kamu ba, di mo kaibaw, kung saan ang pananghid, ug paibaw? Kanang pananghid, okay na, Pastor? Sugot ka? Mo na yung pananghid. Kaya pwede pa kainon nga, murag delikado dada. Ayaw lang. Di ba? Di ka, Pastor, mo-appeal ko ani Pastor. Okay na ni si Pastor? Safe ba ni? Mo na yung pananghid. Pero, Pastor, ni-appeal ba ako kuan, Pastor? Paibaw ra ka, oy. Come on. So lahi na pagpaibaw, lahi na pananghid. Ang pag-commit sa imong buluhaton, sa imong buhaton ngadto sa Ginoo, nagpaabot ka mga kaigsunan, you are not working alone. You are working with the Lord. So kinsa may mas nakahibaw, God or you? So siya mo imong giagad. Lord, na ako'y gustong buhaton.
Ako ni i-submitar nimo. Kung sakto ni Lord, guide me. Kung sayop ni, babagi ko. Pagkaninduta mo na ni-commit, mga igsoon. Atong humanon. And thy thought shall be established. So, pasabot na. And your plans will succeed. May mga plano, dili mo succeed. Nga naman, wa ni mo gi-commit sa Ginoo. Wa kaniya nagiyahan. So dapat ato gyud i-submit sa Ginoo ning atong mga buhat. Never work alone. Amen. Amen? Kay tinuod ng kanta, you are not walking alone. So, whatever you do, God is with you. Unya, you will work alone. Kahilas na to, no? Nga di na to, tugutan nga ang Ginoo mo, kwanta, makig-work ta sa Ginoo, unya, naa siya. Siya manunta, mas nakahibaw. Ato to sa Psalms 37. Psalms 37. Usay giigos Bible. Verse number 5 to 6. The Bible says, commit thy way unto the Lord, trust also in Him. Usay may tabo, and He shall bring it to pass. Kinsay mo palampo sana? He! If you are going to work with the Lord, mga kaigsunan, He is the one that will make it happen. So say pasabot, ni-submit ka sa Ginoo. Ni-submit, wa ka nagsalig sa imong kaugalingon lang. Nagsalig ka sa Ginoo. So kung ang Kristohano nagsalig sa Ginoo, mga igsoon, tanang lugar sa iyang kinabuhi, nga makigmeet siya sa Ginoo, dili gud na niya absinan. Amen. Bible reading, discipleship, Amen. training, discipleship actual, services. Priority yun na niya. Nga naman, I am not working alone. So, I'm not working alone. Unya, di ka maminaw sa Ginoo. Pila na ka messages na miss ni mo para ato mo to. Nga, series ra ba ni ato mga messages? Usaw man nimo pag-connect. Nga ka na ganing vaccine, di ka pwede to diretso. Second dose ko diretso, second dose. Ay na ng first dose. Di mo kayo pwede. Unyang uban kay kanang, unsa man ni, kanang Pfizer. Niya pagkahuman sunod, lain na sad. Di mo kayo na pwede. Karon nisimba ka diri, sunod nisimba ka dito. Pwede. Ang gi-inject nimo sa imong spiritual life, managlahi. Noonsa. Nag-learn ka, nakisimbahan, nakipastor, mutudlo nimo. Sequence na mga kaigsunan. Na-purpose ang mga messages ihatag sa Ginoo sa church. Nya na sa kailaing source dito nag-learn ka kintahay para mas mulabaw pa ka sa imong pastor. Kanya hayra musukol ka. Daghan na kay mga membro musukol og pastor tungod daghan kay sila gitun-an. Amen. Sayop. Kay di gyud na masipyat ang Ginoo. Pila ka buok gipambuhat nato sa kinabuhi nga wa gyud nilampos. Pila ka buok sige lang tagsugod, wa gyud nato nahuman. But if we are going to put ourselves into God, and we will allow God to guide us and work for us, mga kaigsunan, and with us, malampos gyud nato because He will bring it to pass. Amen. Ang Bible na gyud nagsulti ana. Come on. Amen. Oh, pag-learn. Mga kaigsunan, pag-learn. No? Verse number 6. Ano to verse number 6? And He shall bring forth thy righteousness as the light,
and thy judgment as the noonday. Ang righteousness nimo og judgment. Righteousness, kana imo pagpanginabuhi, mga kaigsunan, the kind of life, the quality of your life. Kapanaminan siya. Daghan mahigmata. Daghan makakita sa nindot nga kanabitong panguna-una. Ug ang imo mga decision making, your judgment, murag kaudtuhon. Pagkanindot, makit-an yun, puno sa paglaom. Mo na importante sa itong kinabuhi, righteousness and judgment. Imo pagpanginabuhi. Mabita na, ang gipauna gyud sa Ginoo, His kingdom and His righteousness. Amen. Amen. Unya mao na nga klase nga righteousness because we are not working alone. We are working with God. His righteousness ang makit-an. And our decision making, mga kaigsuonan, our judgment in life. Kano sa kami ingong no, kano sa kami ingong yes. Kasagaran sa mga Kristohanon, yes man sila, yes lang pug ko. Do you even understand? Ngano ni yes ka? Kabantay mo, na mga Kristohanon, ngayon din, sila lagi. Wag yun na utok. Kristohanon na, way kaugalingong baruganan na. Dapat ang Kristohanon maingon, wa man na gitudlo sa Ginoo nako. Dili kay magbasi ka nila, asam sila gabasi? Nasamtan na to. Sila lagi kanang nga pulong gyud. Sila lagi bi. Okay ra lagi na nila. Ngano sa ato di stricto ra gyud kay ta. Mga igsoon, pangutanan sila, asa mo gabasi ana? Kaya kita gabasi ra man ta sa Bible. Amen. Wa man ta natudlo diri og lain nga libro. We are following what the Bible says. Klaro ang gingon sa Bible. Ang kinabuhi nato importante kayo og ang atong mga desisyon sa kinabuhi. So, mura siya og kanang nasa prime time. Kabuntagon og kaudtohon. Wag gid gabot kagabhion. Di ba? Nindot ang kinabuhi. So, una, unsa to? Do not overlook your spiritual life over your physical. Kani siya? Do not work alone. Work with God. Katapusan, mga kaigsunan. Do not forget the honor of all things. Do not forget the honor of all things. Kisa tigiyas tanan. Malimtan lagi sa pirmi, no? Ang ginikanan gani, mangluod man malimtan sa anak. Di ba? Nga pila ra ta katuig nagsakripisyo. Si Kristo 33 katuig in the human flesh nagsacrifice. Come on. Kita di man ta ka-sacrifice atong anak-anak 33 katuig kay kanang 33 na sila, minyo na. Pero wala na to sila na preparar, labad gyapon sila sa atong ulo. Kay guba man ilang pamilya. Dapat ang insakto mga kaigsunan, once nga gibuhian na nimo imong anak, lupad na murag igol ba? Di na mo balik nga nagdag problema. Balik na kay magpakita sa mga panalangin. Ingon na. Pero ang mentality na to good is backward man. Mao na nga dagko ng anak, mama gyapon. Ma, paita kay nabuhi maoy. Nya di pa gyud mag-learn tong mga gagmay. Ning kopya gyapon. Sa manin taon ni atong thinking oy.
Sundo na to unsay sakto. Og wala gyud sipyat mga kaigsunan kung atong sundon ang Ginoo. Siya'y tag-iya sa tanan, siya'y nagbuhat sa tanan, siya'y nakaibaw unsaon niya paggamit, o kung maguba, siya'y nakaibaw unsaon pag-ayo. Proverbs 16, 4-5. Ingos Bible, mga kaigsunan, the Lord hath made all things for Himself. Yeah, even the wicked for the day of evil. Nakalimot na mga kaigsunan that we are just created and we are created for Him. Nganong mo palayo manta sa Ginoo? Nganon di man nato ipagamit si Ginoo atong kinabuhi. Ang paggamit mo ko sa Ginoo, you should serve God under the church. Di ba? Order man ang Ginoo. He is the God of order. Siya nag-institute sa government. Muna, dunay order. Naliman ka na, tanan pwede murag presidente. Unsay gama sa Pilipinas. Nga kung ang power sa barangay captain, murag power sa president. Di ba? Kada layer naay mo ni mong posisyon na pag kay under diha nga naggunit pud siya og mga tao naay under naay above you naay under you ingon ana ang system mga kaigsuonan nga gibuhat sa Ginoo unsa man na siya order unya gidili sa Ginoo ang pag-bypass sa authority dapat respetuhan ang authority chain of command. Mo sa nas kinabuhi na to. Para mainsakto ang dagan sa atong kinabuhi, mga kaigsunan. Ingon ang Ginoo, i-make sure nimo para makaibaw ka nga you are in the right track if your life is for Him. Sumiyo ka, para sa Ginoo ni akong kinabuhi, unya wa ka ni sunod sa structure ngayong gihatag nimo. You are trying to be the pastor of yourself. Pasabot, di ka magpapastor. Mabita na sa panginabuhi, mga kaigsunan. Ang pinakalisod tudluan, kaning bright. Kay ba ko na? Do you agree with that? Muna ka lang, kani ato resources, networking man ato resources, di gyud na sila mo adapt ana. Ngano man? Bright man. Wa man manginanglan og pagka-bright ang negosyo. Ang gikinanglan man humility. Ang gikinanglan man investing of your time. Kandi ka ba mo invest sa time, di ka mo sinsoy, ni-register ka, nisuod na ka sa kwan, kay ganahan ka, ningon si pastor, nga mo apil ta, kay si pastor, so ni-apil na. So pag-apil na, kanang nagtuon na ka nga okay na. Di ka mo invest og time. Mga igsoon, mo na nga nanggungis na ka sa business, why na itabo? Ngano? Sa eskwelahan, dili parehas? Kinsa diri, nag-eskwela mo, nagpa-enroll na mo, wa mo eskwela. Ha? Ikaw na ka nagpa-enroll, graduate na yun. Di ba mo take ang exam? Di ba magtuon ka? Di ba mag-study ka? Di ba imong tunan ang gipatunan sa teacher nimo? Para unsa man to? Para matapos nimo imo eskwela. Pero pag-abot na sa realidad, sa kinabuhi, igo ra nga ni rehistro sa negosyo, wala nimo gi-investan og time. Amen. Unya ganahan ka mo graduate? Ganahan ka mo kita? Ganahan mo resulta? Wala resulta, oy. Manggungis ka na lang. Muna nga, di ko ka graduate, matiguang na lang ka diha. Mas tiguang pa kasi mong teacher, di ko katagag diploma. Kay igura ka mo bayad og tuition, di ko ka mo eskwela.
It is just the same thing. Ay, sigot exam. Kaya kinabuhi, napuno man ng exam mga kaigsunan. Ang Ginoo, sige naghatag og exam na to. When we serve the Lord, na ay mga tao nga relax kay mutudlo sa pulong sa Ginoo, na po mga tao nga panington og bugbog. Na po mga tao di jud katingog. The same thing sa eskwela. Kinsa man to mga estudyante nga mahadlok og test paper. Ang nakatuon og wakatuon. Kinsa may kanang gara kay wato kuan ba eskwelahan. Exam ron dako kay ngisi. Ang ready. Bisag asa nga areas kinabuhi parehas ra. Amen. Kung kita, dili na to mahatag atong best sa Ginoo, dili na to mahatag ang atong kaugalingon sa Ginoo, bisag siya nagbuhat na to, siya tag-iya na to, tungod kay dili ta ready. To atas kalibutan, gayang pungad. Amen. Verse number 5. Everyone that is proud in heart is an abomination to the Lord. Though hand join in hand, he shall not be unpunished. Ang mga gahig ulo, ang mga hambugiro, bisan pa magkahiusa, masilutan gyud sila. Di gyud maglampos gyud. Unsa man pag-ila sa tao nga proud siya, di mo ilag tag-iya. Kisa na nag-iya ni mo? Nga imo siyang giila? O ikay na nag-iya sa imong kagalingon? Ay, pagbuot pas doon. Nga ako may gisugos Ginoo to represent Him para tudluan ka, para mapakita nimo na naatay obligasyon, naatay alagaran. So kung mayong ka, kailan ko sa Ginoo? Dili ka mo ilag pastor. How could you live your Christian life without a pastor? You're a sheep that gone astray. Every sheep needs a pastor. Are you a sheep or a goat? Ang kanang goat, pasagdan naman na, lalag to. Bala mo asa mo mukaon. Basta makita lang ta panagsa. Kanding na. Pero ang karnero, mabuang na sila way pastor. Magsinga pastor, 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 pastor. Mao na karnero. Kumawa siya sa panon, mura na siya og mawa sa kalibutan. Karnero mo kanding. Karning? Karding? Karnero nga kanding. Kaya ang kanding, iyahay man og barog kung asa gusto mo barog. Iyahay tungtong, iyahay pataasay. Ang karnero, hugpong. Dili magbalik kasi maguna. Basta magsunod lang ta. Di balik asa ko nagbarog, basta nag-ipon ta. Ang kanding magtudtod kasi makaunag tungtong sa bato. Dasbagan to para siya na say sunod. Kay proud kay sila'y kinatasan. Yung mga kanding yun. Di ba mo na'y batasan sa Yawa? Mabita na kanang iyang mga sign, mga kaigsunan? Goat's tail. Di ba? Horn sa goat. Satanic. Nga naman, he wanted to be above than God. Batasan sa kanding. Ang batasan sa karnero, submissive. Hiwao na good. Wala kiskisan. Bisag luglugo ng liog. Sugot ra gyud. Submissive kayo. Ang kanding, ihawa.
Magbugno mo. Kung mga Kristohanon nga, murag kanding, saba kayo. Di ma-maneuver. Psalm 37, 1 and 2. Kanya, luksuta sa 7 to 9. The Bible says, "Fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity." Paminaw mo, instruction nga importante kayo. Kanang fret not thyself, ayaw mo kaguol. Ayaw pabugata ang inyuhang kaugalingon, kasing-kasing, tungod sa mga dautan nga naglampos sa kinabuhi. Ayaw suyai sila against the workers of iniquity. Masuya naman yung mga Kristohanon sa achievement sa mga unbeliever. And you wanted to do it also para mapareha kanila. What kind of a Christian are you? Your success is different than theirs. Managlahi ta og kalampusan mga igsoon, mas labaw ning atua nganong suyaan man nato sila. Mo na ningon ang Ginoo, ayaw mo kasuyaan ang mga evildoers. Gamay ra kay na ilahang success compared sa akong gi-prepare para ninyo. Hindi ko masuya ka diha, mo gamay kay mong pananaw sa Ginoo. Naabot ka na sa evildoers. Unya ikaw nga anak ka sa Ginoo, nasuya ka nga gi-allow na sa Ginoo kay wa na gamay ra na. Dako ang para sa ato. Muna kanang kung masuya mong ka nagtutok di ka. Muna yung mga Kristohanon nga mga suyaon. Nagsige din panghimantay di ay kung di ka himantayon, di ka masuya. Kaya ang imo rang gitutukan ra ang imong obligasyon, ang imong angin buhaton. Wa jud kay pakabanaan ang uban. Ang ano siya kasuya? Wa ka nagtan-aw sa imong buluhaton. Mo na nakapaungot sa mga tao. Una, gibalik-balik yun din sa Bible, ayaw kaguol. Verse number 2, "For they shall soon be cut down like the grass and wither as the green herb." Nga naman na suyaan, nga naman na sila utlanan, ikaw, you will live forever. Mo na mas dako ang blessing nga gipreparar sa Ginoo nimo. Kay nga naman, kanang blessing, moabot na hanto siyang gingharian, mo na itutuki, ang imo nang gitutukan, mga kalibutanon, nga butang mangyapon, kanang mga espirituanon, kay abot na sa langit. The good things that we can do in this world. Nagkikompetensya na may hinuntas kalibutan hinoon. That is not the kind of life you need to spend your time with. Amen? Yung may yun nga, di na nita mabuhat ani pastor, nga naaman ni sa kalibutan. We can do anything for the work of the Lord. Tools, but not to compete with them. Pag na makikompetensya na kaskalibutan, na-envy ka. Buhatan ang good. Para sa paglambo sa buluhaton, may question, anak. Wag yung problema, anak. We can use anything. We can use the social media. We can use equipment. Mga kaigsunan nga, kinigamit sa nis kalibutan ng mga equipment. Yan ang kalibutan, wala gamit og mic. Come on. O gigamit mo sa kalibutan, di ta magamit. Yan, igamit sila computer. Di na sa magamit na kaya gigamit na nila. Binugo, punta na. Ang how man diha, how? Giun sa paggamit. Ang purpose, ang motive. O kanon, ang kalibutan, gamit magsakyan na magbaktas lang tao eh. Ayaw pag dogmatic ang imong utok. Ang gipasabot sa Ginoo ani mga kaigsunan, ayaw suyai ang achievement sa kalibutan kay maora na ilang gitutukan. We are above that. Physical is only here, but spiritual is above physical. Ang gusto sa Ginoo tutukan na to is the spiritual. Nakasinabot na mga igsoon. Ayaw tutok ani biyaan na ni nato tanan ang magpabilin og unsay naa sa ibabaw. That is spiritual. Look at verse number 7. Look at verse number 7. Rest in the Lord and wait patiently for Him. Fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass.
Naglampos ang mga unbeliever. Naglampos ang mga wicked people. Kadaghan dato mga yawanon ug utok. Amen? Kadaghang na dato nga wala nagsalig sa Ginoo. Muna ningon ang Bible igsoon, fret not thyself because of him who prospereth in his way. Nga walay labot ang Ginoo, working alone, without God, kay dili man luwas. Ayaw silag suyai. Nga nag-prosper, naay prosperity. Kung walay Ginoo, yes na pero niyo ang Ginoo ay nagsuyai kay gamahira na. Amen. Muhunong na. Kisa may mo pahunong, siya gyapon nga nag-ingon na to, ayog suyai na. Kay murang mag-imong gibutang ra imong level nga ingon ana ra. You are above that. Amen? Muna ayog compete yun, ayog compete. But rather, rest in the Lord. Rest in the Lord. How to rest in the Lord? Read His Word. Dapat up to date ka sa imong Bible reading. Sa imong discipleship. Sa pagsimba. Up to date ka. You cannot survive coming to church nga dili consistent. You cannot survive. Whether you like it or not, kalibutan jud kahagbong. Because you are not resting in the Lord. And wait patiently for Him. Muna mga Kristohanon nga layo sa Ginoo, di ka paabot sa Ginoo Mo desider lag ilaha nga bisag ang Ginoo wala naghatag og wisdom to go. Diretso. Bisan pagbuluhaton imong gibuhat, dili mag-prosper. Why? Because God did not tell you to do it. How many times David attacked? Every time nga si David mo attack, and he inquired of the Lord. Basahang Book of Psalms. Before mo attack si David, David inquired of the Lord. Whether mo attack ba siya o di, mayon din ang Ginoo, you go up and conquer them. I will deliver them to you. Pero doon naging portion mga kaigsunan nga, when David inquired of the Lord, ningon na Ginoo, ayaw. Mao ni buhatay pag-build og camp dito sa ingon ana nga lugar, nag-build siya camp. Pagkahuman, nagmadinaugon gyapon siya. Amen? Ang tag-iya, mas nakahibaw. Una adto ta salig niya, adto ta tutok niya, adto ta mo pahuway niya. Kay siya mo'y nakahibaw. Amen? Yan yun tag-iyay. Ay suyain na. Kay lahi mo. Mura kag taga-mahalon nga subdivision niya nasuya sa squatter. Pagkaunsa naman ay mong utok, oy. Tagaging harian sa Ginoo ka, niya masuya ka sa taga-impierno. Asa naman na imuhang mathematics? Bisa na lang ang music. Murag wa man sa tuno. Di ba? Giintruhan kag G, ang imong entrada D. Di na mao. Wa ka ka G. Verse 8. Verse 8. Cease from anger, agoy. And forsake wrath, ayay. Mao man ni naas daghan sa mga Kristiyan. Fret not thyself in any wise to do evil. Ayaw tuguti ka ng imong kaguol mumugna og mga kadautan. Dagan kay mga Kristohano ni abot ang panahon mga kaigsunan nga lagot na sila. Kingnan nagug kag sis. Napungot na gud sila. Ningon na Ginoo forsake. Wa man ka naminaw. Unsa na itabo? Sa imong kaguol nibuhat na kag dautan. Nang gingon man ta si Ginoo, fret not. Fret not.
Ayog tuguti ang imong kagool, mumug na og dautan nga kanang desisyon. Oh, kapila na ta tungod sa atong kalain ni desisyon tagbati. Tungod sa imong kasakit, nangaway ka. Ingon na Ginoo, ayaw lagi na. Ayaw ba? Di ba? Ang tagiyan na nag-ingon. Ayaw inga na Hindi na mao ang akong purpose anang lawasa. Anang kinabuhi Let's go to verse number 9. For evildoers shall be cut off. Ganahan ka na? Maapil ka? For evildoers shall be cut off, but those that wait upon the Lord, they shall inherit the earth. Katulamang mga igsoon nga nagpaabot sa Dios ang makadawat sa panalangin. So, unsa may imong pasulabihon, kanay imong kalain, kanay imong kasuko, kanay imong kaguol, mao imong pasulabihon og dominar sa imong kinabuhi. Nakalimot ka kasi tigiyan nimo. Nakalimot ka para kang kinsa ka. Para ma-reminded ta mga kaigsunan, let's close in Colossians chapter 1 verse number 16. Para ma-reminded ta. Kaya usay makalimot gyud ta mga igsoon. Ingon sa Bible, for by Him were all things created. Why musupak ani? That are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers. All things were created by Him and for Him. Pag ang imong kinabuhi, wala na para sa Ginoo, sayop na ka. Ang paghibaw ra gyud nga para ka sa Ginoo, na-under ka sa imong pastor. Masugo ka ba? Nakig-fight ka? Agak rescue na to nga ministry, nakig-fight ba ka? Na may instruction gihatag how to fight. Our enemy is poverty. Gilamoy ang children sa poverty. Gilamoy. Mao na ang atong mission mga kaigsunan nga i-rescue ang mga bata nga gilamoy sa kalisod. Are you doing something? As you are instructed? Or you are still doing your own way because of your pride? Kaya nga itong resources, ang requirement parehas ra sa discipleship. Humility and time. Kung di ka humble, di ka mapuslan sa atong resources. Di makapatudlo. Kay taas na kag naabot. Di ka mapuslan. Mao na ang imong thinking sa atong resources, di na tinuod. Nga naman, di magkapatudlo. Pero sa sige nimong ingon nga dili tinuod, pila na kalibo ang na-create millionaire ang atong resources. Sa tinuod lang, wa kay nahibawan. Kaya di makapatudlo. Nya maminaw mong tao nga walay nahibawan. Kamong young people, musugot mo, kung inyong ginikanan nagkalisod, niya mingon, ay si Pangandoy, pubrita! Pubrita! Mura kag na ba? Ay pagdato! Labuan ko nimo? Ginikanan ko nimo? Kanang ginikanan, wag na buot. Dapat ikaw ginikanan ka, nagkalisod mo, anak, di ko ganahan, maparehas ka nako. Ayog sunda akong sayop. Wa ko ni tarong eskwela. Nag-uyab-uyab ko samtang bata pa ko. Sayo ko na minyo. Itugan sa imong anak tanan, imong kasipyatan. Nagbisyo ko.
Naglingaw-lingaw na ko sa akong kabatanon, ya dito na ko nakarealize, tiguwang na ko, wala ko'y kusog. You cannot bring back the time. If you enjoy now, you suffer later. Prinsipyo na nga di mabali. But if you suffer today, you will enjoy later. Ang nakapait, ang nakalindot, if you suffer today, you have the strength. You have the speed, capability. But later, you are weak. It's time to enjoy unta. Pero sa diyang na weak na ka, di pagka manikay-sikay, kapait sa kinabuhi. O siya ito na miss, wata namin na ustagiya. Samtang kaya pa na to, wala tanahimong for Him. Di naman ito malalis, we are created by Him. Why naghimo na to, kung dili Ginoo na? But the question is, are you for Him? Do not forget the owner of everything. Amen. Ay kalimti. Atong i-review, igsoon, para dili na to malimtan. Honor the real success provider. Now, God is our success provider. Ato siyang i-honor. So, how can we honor God? Number 1, do not overlook your spiritual life over physical. Ayaw ipalabaw ang physical, unya gineglect nimo ang spiritual. Ayaw gunahuna mga kaigsunan nga it is too much nga mosimba patag Wednesday, mosimba tag Saturday, unya mosimba patag Sunday, unya buntag hapon pag yun. That is too much. What? Too much na? Unya may tag nihisgot ta tibuok Wednesday, tibuok Saturday, ug tibuok Sunday. Dili pa jud. Wednesday 2 hours, Saturday 2 hours. Sunday dili man na siya whole day jud. Nya may ka too much. Kuwang. Muna, punan pag nato og personal devotion, punan pag nato og personal prayer, punan pag nato og discipleship. Kay nga naman, kuwang ang pagsimba. Ang pagsimba, pag-regenerate ra nag-power, igsoon that we could do what we must do. Sabta na to? Oh, dili too much ha? So, spiritual, ipalabaw. Kaysa mong physical. Pero wa kay simba-simba, di ka maingon, this is too much for the physical. Kanawa kay simba-simba ba? Nakaingon ba ka? Sobra na ni. Wala dyan ko simba-simba. Nakaingon mo, umurag na lingaw na mo. Di ba? Mura na kang nakalimot. Mo na diha. Unfair. O niya, kinsa ato ang buhatan na ang tag-iya. Number 2, do not work alone. Work with God. Ayog suluha. Kay na ang Ginoo nga nakaibaw sa tanan. Number 3, kamoy hatag. Do not forget the honor of all things. Liman ka na mga igsoon. Siya tag-iya sa tanan. Niya imong kalimtan. Paita. Murabag ka nang. Ikay nagluto. Unya kay gikapoy magkagluto. Nipahuway ka, gihutdan ka. Wa ka binli. O siya, batiyo ni mo. Kapag mata ni mo, wala na. Agoy, gutuman na raba. Gamay naman unta agi kinanglan sa nagluto. Murabag 10% lang sa iyang giluto. Nasabta na ito, Ikson. Gikaon pag yun imong apil. Imo datong gilainan. Di ba sa di pa tamangaon? Uy, ang nagluto, at tag-iya atong binlan. Di ba sa di pa mangaon? Pagkuhag bowl, ato ilahi ni. Di ba sa di pa magsugod, ilahi? Putoy tights.
Ibili na sa tag-iya. Safety daan. Pero nalimtan man tag-iya. Paita na to eh. Unya pagkahuman, na problema na ta, dagan na detas tag-iya, Lord. Luoy na kay mi, Lord. Hindi man ka maluoy, nga gitunglo man ka nako. Wa mo kasabot. Tunglohon lagi, ang dili mutuman. Blessing if you obey, curse if you disobey. Pili tana. But we want success. Praise God, He is the provider. He is the provider. Sundalan ni mga kaigsunan para mapaduol ta sa atong provider. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you so much, O God, for blessing us with your words. Thank you so much for allowing us, dear Father, to listen and to learn. But help us, O God, to be willing. Nga mahimo ming willing gyud nga mutuman, mubuhat sa angay buhaton. Salamat kay Lord sa pagbadlong sa mga kasaypanan namo. And we ask you, O God, please to allow the Holy Spirit to move into our life, to allow the Holy Spirit to guide and to pave the way kung asa mi musubay. And thank you, Lord, for the wisdom that we could get gikan sa imong pulong. Nga motabang namo, Lord, sa among mga decision making. Nga dili masayop ang among mga desisyon. Thank you, Lord God, for being our God and being our Creator. Help us, Lord, not to stay away from you. Help us to be with you always. Thank you, Lord, for this invitation. Please bless your people, O God, to humble themselves, to soften their heart as they come to the altar this morning, to pray to you, O God, honestly and willingly. Thank you, Lord, for this opportunity nga makaanhi sa atubangan aron makiistorya kanimo, Lord. Please bless them for your glory. In Jesus' name, amen. Amen. It's your turn to